Magandang araw po sa lahat, lalo na po sa iyo, Binibining Saldon. Kami nga po pala mga tagapag-ulat. Pero bago po namin sinimulan ang pag-uulat, nais po muna namin mapakilala. Ako nga po pala si Clea Elapired. At ako nga po pala si Antoinette E. Termes. Ngayong araw na to ay iulat namin ang Chapter 32, ang Partido Politikal. Ano nga ba ang Partido Politikal? Ang partido politikal ay isang voluntaryong samahan ng mga mamamayan na may magkakatulad na prinsipyo at ideyang pampolitika na may pangunahing layunin ay ang mamahala sa gobyerno. Sa mga bansang demokratiko tulad ng Pilipinas, Britanya, Estados Unidos ay may dalawa o higit pang partidong politikal. Sa bansang komunista naman, gaya ng China at Union Soviet, ay may isang partidong politika lamang ang pinahihintulutan at ang ito ay ang partido ng mga komunista. So, ang partido politikal ay may mga kapakinabangan. Una, ang makapagtatag sila ng mga pagtitipong politikal, literaturang pangkampanya at manlulumpati. Pangalawa, tumutulong silang makabuo ng opinyong pampubliko na mahalaga sa demokrasya. Ang pangatlo ay ang pagpili sa mga taong may kanya-kanyang kakayahang mamahala sa pampublikong tanggapan. At ang pang-apat ay humikayat sila ng kolektang responsibilidad sa politika. Kung mayroong mga kapakinabangan, mayroon din mga di kapakinabangan. Una nandito ay ang dahil sa paghahangad nila ng magwagi sa eleksyon, maaaring baguhin nila ang katotohanan at magbigay ng maling impormasyon, may kinikilingan, kabilang na ang labag sa propaganda o black propaganda. Maaari silang lumikha ng pagkapuot at kakulangan sa pagkakaisa ng mga tao dahil sa kanilang paglaban-laban. Pangatlo, hindi sila laging pumipili ng pinakamagaling bilang mga kapartido nila. Kaya maraming mga nahalal sa opisyal ay may kakayahan na masusulsulag. At ang pang-apat ay may pananagutan sila sa masamang gawain politikal gaya ng pagkikisama, nepotismo, pagbubuhol at pagmumuwaltya ng implementasyon. At ang pang-apat ay may pananagutan sila sa masamang gawain politikal gaya ng pagkikisama, nepotismo, panunuhol, pangwangwarta, impluwensya sa pagtataksil sa partido. Ang plataporma ng partido. Bawat partido politikal ay may plataporma. Ito ay isang pahayag na nagtataglay ng mga patakaran at pangako ng isang mabuting pamahalaan upang makuha ang suporta ng mga botante. Meron tayong mga halimbawa dito ng mga plataporma gaya ng Sangguniang Kabataan, The Future Project at ang Flor Tugando Plataforma. Nakasaad dito sa kanilang plataforma kung ano ang kanilang mga hangarin at mga hangarin na gawin sa kanilang pagsiservisyo para makakuha sila ng mga boto ng sa mga botante. Ang konstitusyon ng 1987 at ang partido politikal. Ilan sa mga probisyon ng konstitusyon ng partido politikal ay ang mga sumusunod. Ito ay sumasailalim sa Artikulo 9. Una, pinahihintulutan ang isang malaya at pahayag na sistemang politikal ayon sa mahayang paghirang ng mga tao. Pangalawa, walang siktang panrelihiyon ang maaaring makapagrehistro bilang isang partido politikal. At walang partido politikal ang naglalayong makamit ang layunin nito sa pamamagitan ng dahas at pahihintulutan ang batas na magpakarehistro. Pangatlo, walang partido o kandidato ang naghihintulutan magkaroon ng sinumang kinatawan sa opisyal sa lupong tagapagtala, lupon at inspektor ng eleksyon, lupon sa bilangan at iba pa mga kaugnayan sa lupon, subalit maaaring magkaroon sila ng watcher na mga lupong ito. Ang kapakanan ng batas higit sa lahat ng partido. Ang mga partido politikal ay kailangan ng isang bansang demokrasya tulad ng Pilipinas. Ang mga tao ay nakikiisa sa kanilang matapat at kanilang mga interes at patakaran. Kahit na hindi sila maging kandidato para sa posisyon, maaari sa mga kasapi ng mga partido politikal, marami ang kasapi ng partidong politikal ang nagiging leader sa kampanya at benepisyo ng kanilang mga kapag nanalo ang eleksyon ng kanilang partido. Kapag daw nanalo ang mga, for example, wala kang kahit na anong pero maaari ka magbigay ng trabaho sa inyong mga kamag-anak basta once nga naanak ka sa
Once na naana ka sa posisyon, pwede nimo sa himog secretary, treasurer, or any kind position na available. Ang unang partido na politikal ay ang Liga Filipina. Binuo ito ni Jose Rizal noong 1892, ngunit tinapon siya sa dapitan dahil sa Liga, at ang ilang kasapi nito ay bumuo ng Katipunan, isang revolusyong lipunan. Nagsimula sa panahon ng Amerikano ang matagumpay na partido politikal. Dito nabuo ang Nationalista Party or NP, ang nagbigay ng bansa ng maraming presidente, vice-presidente, kongresista at lokal na opisyal tulad ni Quezon, Osmeña, Magsaysay at Garcia. Mula sa abo ng ikalawang digmaang pandaigdig, sumulpot ang Liberal Party o LP, isa ring malaking partido. Gaya ng LP sina Rojas, Quirino, Macapagal, Joveto Salonga at Ninoy Aquino. Sa kasalukuyan, may mahigit na 100 partido. Ilan dito ay ang mga politika na sumasali sa partido para kumalap ng maraming boto o maka-impluwensya, ngunit wala namang misyon sa buhay. Ang mga ganitong uri ng politiko ay tinatawag na paru-paro. Ang halimbawa nito ay ang politikong galing sa natalong partido at umanib ng nananaig na partido matapos ang eleksyon. Ngayon ay dumako naman tayo sa chapter 33 na ang pamagat ay ang Pangulo. Ang kapangyarihang ehekutibo, ang Pangulo ang punong ehekutibo ng bansa. Ibig sabihin, sinisigurado niya maayos ang tumatakbo ng bansa. Siya ay maaari mapanukala ng batas o budget ng taon ng SONA o State of the Nation Address. Siya rin ang punong commander ng sandatahang lakas, pinuno ng gabinete, pangunahing diplomatiko at simbolo ng estado. Sa ibang paraan, ang Pangulo ay ang ama o ina ng bansa. Sa ating slide, makikita natin ang pinakaunang Pangulo at ang kasalukuyang Pangulo. At ang sa isa naman na slide ay ito naman ay si Fidel B. Ramos at ang si Cory Aquino. Si Fidel B. Ramos ay isa sa mga military, may kapangyarihan sa military, at ang si Cory Aquino naman ay ang unang babaeng Pangulo. Ang Pangulo ay hindi isang diktador, di tulad sa panahon ni Marcos na ang batas militar. Sa ngayon, ang Pangulo, Kongreso at hukuman ay may iba't ibang kapangyarihan at sila ay nagbabantay sa isa't isa. So, may mga kwalifikasyon upang ang isang tao ay maging isang Pangulo. Una, ay may higit na 40 na edad. Pangalawa, rehistradong botante ng Pilipinas. Pangatlo, marunong bumasa at sumulat. At ang pang-apat ay naninirahan sa bansa na mahigit na 10 taon. Dumako naman tayo dito sa ang eleksyon at panahon ng panunungkulan. Ang Pangulo ay inihalal ng taong bayan para sa 6 na taong panunungkulan. Hindi siya maaaring tumakbo sa halalan. Ang unang pangpanguluhang eleksyon sa ilalim ng Konstitusyon 1987 ay naganap noong 1992, sumunod noong 1998 at sa 2004. Sa 6 na taong panunungkulan ay di popular. Noong panahon ng Commonwealth, ang panunungkulan ng Pangulo ay binago mula sa 4 na taon ang isang eleksyon. Ito ay dahil sinabi ni Pangulong Quezon na masyadong mahaba ang 6 na taon para sa isang masamang Pangulo at masyadong maikli para sa mabuti. Protesta ng eleksyon pampanguluhan. Sa pagkakataong may protesta sa eleksyon na kasangkot ang pagkapangulo o pagkapangalawang pangulo o vice-presidente, hahatulan ng kataas-taasang hukuman ang eleksyon, balota o kwalifikasyon ng mga kandidato. Panunumpa ng Pangulo. Kapag ang Pangulo ay nanumpa sa tungkulin, ipinahahayag niya ang sumusunod na panumpa. Ito ay ang iyang panunumpa. Ako'y matapat na sumusumpa sa buong tapat kong gagampanan ang aking tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas. Pangangalagaan at ipagtatanggol ang konstitusyong ito. Ipatutupad ang mga batas, paiiralin ang katarungan sa bawat isa, at italaga ang aking sarili sa paglilingkod sa bansa. Kahisa nawa ako ng Diyos. So, moto siya ang istorya sa presidente kapag siya ay manunumpa. O mga karapatan ng Pangulo.
Nakagawian na ng Pangulo na manirahan sa at gumanap ng tungkulin na sa opisyal na tumatanggap na tinatawag na Malacanang o Malacanang Palace. Ang palasyong ito ay nasa tabi ng Ilog Pasig sa Maynila. Ang dating opisyal na nirahan sa Gobernador General na Kastila at Amerikano ang ng mga nakaraang panahon. Gayunman, ipinasya ni Pangulong Aquino na manirahan sa isang pribadong bahay na malapit sa palasyo at ginamit na tanggapan ang guest house o silid na pampanauhin ang Malacanang. Ang Malacanang ay nagtatalakay rin sa museo na kaluhuan ng pagbagsak ng administrasyon ni Marcos. At ang Pangulo naman ay tumatanggap ng unang sweldo na 300,000. Bukod sa sweldo, tumatanggap din siya ng mga allowance para sa paglalakbay, tauhan na tanggapan sa kagamitan at iba pa. Sapagkat ang Pangulo ang simbolo ng Estado, siya rin ay pinararangalan ng kanyang pagtanggap ng tungkulin sa mga gawaing opisyal at ang pagdalaw sa mga estado. Ang karapatan sa paghalili ng Pangulo. Ang unang humaliling Pangulo ay ang pangalawang Pangulo. Pangalawa, kung hindi maaari ang pangalawang Pangulo o ang Vice Presidente ng Senado ang gumaganap sa Pangulo. Pangatlo, kung hindi maaari ang Pangulo ng Senado, ang Speaker ng Kapulungan. Pang-apat, kung hindi maaari ang Speaker, sino kagawad ng Kongreso ay maaaring ihalal. Ang Pangulo ng Senado o Speaker ng Kapulungan o kagawad ng Kongreso ay gumaganap ng Pangulo hanggang sa ang kahalili ng Pangulo at ang pangalawang Pangulo ay nahalal ay tanging tahanan. Ang Konstitusyon ng 1987 ay nagtatalakay ng tanging tadhana upang mapangalagaan ang katatagan ng pamahalaan sa panahon ng pagkakasakit ng Pangulo. Ang pag-iingat sa ito ay isinaalang-alang upang maiwasan ang walang katatagang politika sanhi ng bali-balita. Tatalakayin naman natin ang mga kapangyarihan ng Pangulo. Sa ilalim ng Konstitusyon ng 1987, ang kapangyarihan at tungkulin ng Pangulo ay ang mga sumusunod. Una, bilang punong tagapagtanggap, ipinapatupad ng Pangulo ang batas ng bansa. Maaari siyang mag-isyo ng kautosang tagapagganap upang maitupad ang batas. Pangalawa, maaari siyang mapanukalan ng batas ng Kongreso o para maipakilala sa publiko. Pangatlo, isinusumite niya ang Kongreso ang panukalang budget at kita ng gastos ng pamahalaan. At ang pang-apat naman, humihirang siya ng mga opisyal ng bansa at opisyal militar o kataas-taasang hukuman, mga kalihim ng gabinete at iba pa. Titiyak niya ang katakarang pangdayuhan ng Republika, hinihirang niya ang mga embahador at iba pang mga pinunong diplomatiko na panhintulot ng Kongreso. Sa pasang-ayon ng Kongreso, pinatitibay rin niya ang kasunduan ng mga dayuhang pampamahalaan. Pang-anim, maaari siya makipagsundo o gumarantiya at pag-utang sa ibang bansa sa katapatan ng Republika na maisa sa ilalim sa ilang limitasyon. Pang-pito, maaaring bituhan niya ang alinmang panukalang batas ng Kongreso. At ang panghuli ay, maaari siya magawad ng kapatawaran, paglupit, pagbabawas ng parusa at pagbabayad at multa sa pagkawala ng karapatan maliban sa mga pagkakataong pag-uusig. Ang limitasyon sa kapangyarihan ng Pangulo. Ang Pangulo, ang pangalawang Pangulo, ang kahit kalihim ng gabinete ang kanilang katulong at pangalawang kalihim ay hindi maaaring humawak ng anumang tungkulin o humawak ng negosyo sa panahon ng panunungkulan nila. Ito ay upang maiwasan ang pagsasalungatan ng kanilang tungkulin sa bayan at gawaing pribado. Pangalawa, ang asawa at kamag-anak hanggang sa ika-4 na antas na sibil ng Pangulo ay hindi hihiranging kagawad ng Komisyon Konstitusyonal, Tanod Bayan o bilang kalihim ng gabinete. Katulong na kalihim, puno ng kawanihan o puno ng korporasyon ng pamahalaan. Ito ay upang maiwasan ang dinastiyang politikal.
Pangatlo, ang Pangulo ay hindi makahihirang para sa tungkuling 2 buwan bago sumunod ang eleksyong pampanguluhan at sa katapusan ng kanyang panunungkulan maliban sa kagyat na pangangailangan. Pang-apat, sa loob ng 48 oras pagkatapos maideklara ang batas militar, ang Pangulo ay magsusumite ng ulat sa Kongreso. Maaring pawalang bisa ng Kongreso o iklian ang panahon ng suspensyon o batas militar. Panglima, hindi maaaring suspindihin ng Pangulo ang konstitusyon, buwagin ang Kongreso, palitan ang mga hukuman at kahit na sa panahon ng kagipitan. Pang-anim, maaari lamang dagdagan ng panahon ng batas militar o suspensyon ng writ of habeas corpus kung may pahintulot ng Kongreso. Pang-pito, maaari lamang siyang makipagsundo o gumarantiya sa utang ng ibang bansa kung may naunang pahintulot ang Monetary Board at iba pang tadhana ng batas. Ang Monetary Board ay dapat magsumite ng ulat tuwing 4 na buwan sa Kongreso tungkol sa utang ito. Pang-siyam, ipaalam niya sa Kongreso ang alinmang kontratang may kaugnayan sa mineral o langis. At ang panghuli, ang kalayaan ng pagkasakdal ay hindi maipagkakaloob sa Pangulo kapag siya ay tinanggal sa panunungkulan. Ang impeachment o pag-uusig. Ito ay pagpapatalsik sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Ito ay unang ginamit sa Europa bilang impeachee o ang pagputol sa ulo ng hari. Maaaring patalsikin ng Kongreso ang Pangulo sa mga sumusunod na batayan. Una, paglabag sa konstitusyon. Pangalawa, pagtataksil. Pangatlo, panunuhol. Pang-apat, pandaraya at katiwalian. Panglima, iba pang malubhang krimen. Pang-anim, pagsisira sa pagtitiwala ng bayan. Noong 2001, si Joseph Estrada ang unang presidenteng pinataksil. Pinagtibay ng Kongreso ang mga batayan ng pag-uusig, ngunit hindi nagkaroon ng sapat na pruweba ang pagliliti sa Senado. Ang punong hukom ang hepe ng Senado sa pag-uusig. Ang Vice Presidente. Ang Vice Presidente ay walang sapat na kapangyarihan tulad ng Presidente. Ang pangunahing tungkulin ng Vice Presidente ay maging Presidente kung ito ay yumao na at mawala ng kakayahan tulad ng tungkulin o tinanggal. Ang mga Vice Presidente na naging Pangulo. Una na rito ay si Sergio Osmeña, Elpidio Quirino, Carlos P. Garcia, Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, at Diosdado Macapagal. Ang kapangyarihang pambatas. Ang kapangyarihang pambatas ay ang kapangyarihang gumawa ng legal at mabisang batas. Ayon sa Konstitusyon 1987, ang kapangyarihang pambatas ay binigyang kapangyarihan sa 2 paraan. Una, ang bagong Kongreso ng Pilipinas ay gumagawa ng batas ng Republika. Ito ang karaniwang paraan. Pangalawa, maaari rin ang mga tao ay tuwirang maghanap at gumawa ng batas o magtibay at tanggihan ang mga iyon sa pamamagitan ng inisyatibong referendum. Ang Pangulo ay hindi makagawa ng batas sa pamamagitan ng atas ng Pangulo. Ang tadhanang ito ay sinusugang konstitusyon ng 1973 ay inalis na sa bagong konstitusyon. Mga kagawad ng bagong Kongreso. Ang bagong Kongreso ay may 2 kapulungan. Ito ay ang Senado o mataas na kapulungan ng mga kinatawan o mababang kapulungan. At narito naman ang mga Senado o mataas na kapulungan. Binubuo ito ng 24 na senador, taal na mamamayan, mahigit na 35 taong gulang, marunong bumasa at sumulat, nakarehestrong botante, ninirahan sa bansa ng 2 taon bago ang eleksyon. Mga kapulungan ng mga kinatawan o mababang kapulungan. Ito ay binubuo ng hindi hihigit sa 250 na kagawad, taal na mamamayan, hindi kukulangin sa 25 na taong gulang, marunong bumasa at sumulat, rehistradong botante at nanirahan dito ng 1 taon bago ang halalan.
ang pagkakait ng karapatan sa mga kagawad ng Kongreso. Una, hindi sila makapanungkulan sa ibang sangay ng pamahalaan. Pangalawa, hindi sila maaaring makisosyo sa alinmang kontrata sa pamahalaan, prangkisa o tanging pagkakakitaan ng pamahalaan. Pangatlo, hindi sila maaaring gumanap bilang manananggol sa alinmang hukuman. Mga pinuno ng Kongreso. Ang mga pangunahing pinuno ng Kongreso ay ang Pangulo ng Senado at ang Speaker ng Kapulungan ng Kinatawan. Susunod ay ang sweldo at pundo. Ang Pangulo at Senado at Speaker, ang Kapulungan ay tumatanggap ng sweldong 240,000 pesos bawat isa. Ang mga senador at kongresista ay tumatanggap ng 200 pesos bawat isa. Bukod sa kanilang sweldo ay tumatanggap din sila ng allowance para sa transportasyon, tauhan at tanggapan ng mga kasangkapan. Mga kapangyarihan at tungkulin ng bagong Kongreso. Sa kalahatan, ang kapangyarihan at tungkulin ng mga bagong Kongreso ay ang sumusunod. Una, gumawa ng batas at maglabas ng resolusyon. Pangalawa, aprubahan ang taunang budget ng pamahalaan. Pangatlo, pagtibayin at pagkikipagsunduan sa ibang bansa. Pang-apat, magdeklara ng digmaan. At ang panglima, ibunyag o imbestigahan ang mga bagay pampubliko tungkol sa gawain ng pamahalaan. Pang-anim, litisin at pagpasyahan ang mga kaso ng pagsasakdal laban sa Pangulo. Mga hukom ng kataas-taasang hukom, mga kagawad, komisyong konstitusyonal at mga tanodbayan. Pang-pito, magpanukala ng susog o konstitusyon o tinatawag na kombisyong konstitusyonal. Pangwalo, magpatunay, magpakatotoo at magbilang ng boto para sa Pangulo pagkatapos ng halalang pangpanguluhan. Kung nagtabla, magpasya at magwagi sa pamamagitan ng botong pangmanorya ng lahat ng kagawad ng Kongreso. Pangsiyam, kanselahin o patagalin ang deklarasyon ng Pangulo ng batas militar. At ang pangsampu, magpagpasyahan ng mga kaso ng protesta sa halalan at pagkinasasangkutan ng mga kagawad nito sa pamamagitan ng hukumang panghalalan. Kapangyarihan at tungkulin ng bagong Kongreso. Mga hukumang panghalalan. Ang Senado at ang Kapulungan ng mga Kinatawan ay dapat magkaroon ng hukumang panghalalan. Komisyon ng paghirang ng tungkulin. Lahat ng paghirang sa tungkulin na gagawin ng Pangulo para sa mahahalagang posisyon sa pamahalaan ay dapat aprubahan ng Komisyong Kongresyonal at Paghirang. Mga sesyon ng Kongreso. Ang Kongreso ay regular na nagpupulong bawat taon simula sa ika-4 na Lunes ng Hulyo at hanggang sa bandang Hunyo sa sumusunod na taon. Paano nagiging batas ang isang panukalang batas? Ang panukalang batas ay ang draft ng isang batas na isusumiti sa Kongreso. Kapag ang panukalang batas ay pinagtibay at pinasa sa Kongreso, ito ay magiging bahagi ng batas ng bansa. Ang Chapter 35, ang panghuhukuman. Ang kapangyarihan ng pagkatarungan ay ang kapangyarihan magbibigay kahulugan ng batas ng bansa kapag may pagtatalo. Ito ay ang kataas-taasang hukuman at sa mababang hukuman. Ang kalayaan ng hukuman. Ang hukuman ng Pilipinas ay malaya sa ibang sangay ng pamahalaan. Organisasyon ng hukuman. Sang-ayon sa batas ng reorganisasyong panghukuman ay ang 1980 o ang Batas Pambansa Building 129. Ang mga sangay ng pangkatarungang hukuman. Una, ang kataas-taasang hukuman. Pangalawa, Intermediate Appellate Court. Pangatlo, Regional Trial Court. Pang-apat, Metropolitan Trial Courts. Panglima, Municipal Trial Court. Ang dalawang tanging hukuman, ang Court of Tax Appeals at ang Sandigang Bayan. Itinadhana ng Konstitusyong ng 1987 ang dalawang tanggapang legal. Una ay ang sangguniang pangkatarungan at bar, ang pangalawa ang tanodbayan. Ang kataas-taasang hukuman. Ang kataas-taasang hukuman
hukuman ang pinakamataas na hukuman ng bansa. Ito ay binubuo ng 15 kagawad, ang punong hukom at ang 14 na katulong na hukom. Sila ay hinirang ng Pangulo. Mga kwalifikasyon upang maging kataas-taasang hukuman. Una, siya ay taal na mamamayan ng Pilipinas. Pangalawa, hindi kukulangan sa 40 na taong gulang. Pangatlo, naging huwes ng talaan at naging abogado sa panahong hindi kukulangin na 50 na taon. Ang sahod ng punong hukom. Ang punong hukom ay tumatanggap ng 240,000 pesos. Ang katulong na hukom ay tumatanggap ng 204,000 pesos. Mga kapangyarihan ng kataas-taasang hukom. Una, pinakikinggan nito ang mga kasong legal. Pangalawa, binibigyang kahulugan ang konstitusyon at maaari nitong ideklarang walang bisa ang alinmang mga kasunduan. Pangatlo, ito ang hukuman ng huling paghahabol. Pang-apat, pinag-aaralan nito ang lahat ng paghahabol sa parusang habang buhay at pagkabilanggo at kamatayan. Panglima, maaari nitong pansamantalang magsugo ng huwes mula sa mababang hukuman. Pang-anim, maaari nitong ipag-utos ang pagbabago ng lugar at lugar ng paglilitis. Pang-pito, humihirang ito ng mga opisyal at empleyado ng hukuman sang-ayon sa initakda ng batas ng serbisyo sibil. Pang-walo, maaari nitong disiplinahin ang mga huwes sa mga mababang hukuman. Pang-siyam, pinapatupad nito ang mga tuntunin sa paraan ng gawain ng hukuman, pagtanggap ng pagiging panananggol at integrated bar at tulong sa legal para sa paghihirap. Ang Intermediate Appellate Court ay ang pumalit sa dating Court of Appeals. Ito ay binubuo ng isang appellate justice at 50 na katulong na hukom na hinirang ng Pangulo. Dinidinig ng hukumang ito ang kasong sibil at kriminal na inaapilan mula sa Regional Trial Court. Ang Regional Trial Court, ito ay ang pumalit sa dating hukuman ng unang dulungan, May 30 ng Regional Trial Courts, isa sa bawat rehiyon ng bansa. Metropolitan Trial Courts. Nilikha ang Metropolitan Trial Courts sa lugar na tulad ng Metro Manila. May 172 na huwes ang tinatalaga sa hukumang pambansang punong rehiyon ng Metro Manila. Municipal Trial Court. Ito ang pumalit sa dating hukumang panglungsod ng mga siyudad at munisipalidad para sa layuning makapagtipid ang dalawa o higit pang maliliit na munisipalidad ay pinagsama at isinasailalim sa isang Municipal Circuit Trial Court na may isang huwes. Mga tanging hukuman. Ang Court of Tax Appeals ay binubuo ng isang namumunong hukom at 2 katulong ng hukom na hinirang ng Pangulo. Ang Sangguniang Bayan ay isang tanging hukuman upang magsugpo ng pagnanakaw. Ang Sangguniang Panghukuman at Bar. Ito ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng kataas-taasang hukuman at binubuo ng punong hukom, kalihim na katarungan, isang kagawad ng Kongreso, isang manananggol mula sa Integrated Bar, isang propesor ng batas, isang literadong hukom mula sa kataas-taasang hukom at isang pribadong mamamayan. Ang Tanod Bayan. Ang Tanod Bayan o ombudsman ay nilikha noong nakaraan sa pamamagitan ng atas ng Pangulo na PD number 1487 ng Hunyo 11, 1978. Ito ay gumaganap ng taga-usig at paghaharap sa sandigang bayan ng mga kasong pagnanakaw. Chapter 36, Pangangasiwang pampubliko at paglilingkod sa sibil. Ang kagawaran ng gabinete. Ito ay binubuo ng mga namumuno at pinakamalaking bahagi ng sangay ng tagapagtanggap ng pambansang pamahalaan ng Pilipinas. Ang mga kalihim ng gabinete ay inaatasan payuhan ng Pangulo ng iba't ibang gawain ng mga estado gaya ng pagsasaka, pagbabudget, pananalapi, edukasyon, at kagalingang panipunan, pambansang tanggulan at
at ugnayang panlabas at iba pa. Ibang katulong ng gabinete. Bukod sa mga regular na kagawaran, maaari ding humirang ang Pangulo ng mga espesyal na katulong sa ahensyang tagapagtanggap. Kagawaran ng ugnayang panlabas. Ang pangunahing kagawaran ng Republika ay ang kagawaran sa ugnayang panlabas. Kagawaran sa pananalapi. Ang kagawarang pananalapi ay siyang namamahala sa lahat ng bagay na may kaugnay sa pananalapi ng pamahalaan. Ang kagawaran ng katarungan. Ang gawain nito ay hawakan ang lahat ng kasong legal sa pamahalaan. Magbigay ng opinyong legal sa mataas na opisyal na publiko. Kagawaran ng pagsasaka. Ang kagawarang ito ay namamahala sa pagpapaunlad ng pagsasaka sa bansa. Kagawaran ng edukasyon, kultura at sports. Ito ang namamahala sa pagpapaunlad ng edukasyon, kultura at sports ng bansa. Kagawaran sa paggawa. Ito ang namamahala sa mga bagay na may kaugnay sa paggawa o empleyo. Kagawaran sa kalusugan. Ito ay namamahala sa kalusugan ng bansa. Kagawaran sa panggawaing bayan at lansangan. Ang kagawarang ito ay tagapagpangalaga at sa paggawa ng mga daan, tulay, lansangan at iba pang panggawaing bayan. Kagawaran ng reformang pansakahan. Ito ay namamahala sa pagpapatupad ng programa at pamahalaan sa reformang pansakahan. Kagawaran sa industriya at pangangalakal. Pinagyaman ng kagawarang ito ang pangangalakal ng industriya na may paggawa ng batas. Kagawaran sa tanggulang bayan, ito ang tagapangalaga sa kapayapaan at kaayusan ng bansa. Kagawaran sa pamahalaang lokal. Ang kagawarang ito ay namamahala sa mga unit ng lokal sa pamahalaan ng barangay, bayan, lungsod at lalawigan. Kagawaran sa kapaligiran at likas na kayamanan. Ang kagawarang ito ay namamahala sa pangangalaga at pag-iingat sa likas na kayamanan ng bansa. Kagawaran sa transportasyon. Ito ay namamahala sa industriya ng transportasyon at komunikasyon ng bansa. Kagawaran ng turismo. Ito ang namamahala sa pagpapaunlad ng turismo ng bansa. Kagawaran ng maayos na pamahalaan. Ito ang namamahala sa pagkuhang muli ng mga nakuhang kayamanan ng mga opisyal na nakalipas na pamahalaan na nasangkot sa pagnanakaw at panunuhol habang nanunungkulan. Kagawaran sa agham at teknolohiya. Ang katungkulan ng kagawarang ito ay ang tulungan ang mga siyentipiko at teknolohista ng Pilipinas. Kagawaran sa panlipunang paglilingkod. Ang kagawarang ito ay namamahala sa panlipunang paglilingkod para sa kapakanan ng mga mahihirap. Ang mga kalihim. Ang kalihim ay inaatasang payuhan ng Pangulo sa iba't ibang gawain ng bansa. Noong ang mga kagawaran ay tinatawag na ministry at pinamumunuan ng mga minister. Ngunit ang konstitusyon ng 1986 ay bumalik sa kaugalian ng Ikatlong Republika noong 1946 to 1972 na ang mga tanggapan ng gabinete ay tinatawag na kagawaran. Ang mga diktador ng kahawinan ng puno ng iba pang tanggapan. Pinamahalaan nila ang gawain ng kanilang kahawian, komisyon o tanggapan. Nagmumungkahi sila sa pagtatanggal o paghirang ng mababang kawani ayon sa tuntunin ng batas at serbisyo sibil. Ang korporasyong pag-aari ng pamahalaan. Ang pamahalaan ay nagmamay-ari o kumokontrol na maraming korporasyon gaya ng Philippine National Bank at National Power Authority, otoridad ng pambansang pagpapaunlad ng ekonomiya. Ito ay tumutulong sa ibang kagawaran ng pamahalaan tulad ng pananalapi at pangangalakal sa pagkikipagsundo ng pangungutang sa ibang bansa at ng pamumuhunan ng bansa. Ang serbisyo sibil. Ang serbisyong sibil o paglilingkod sa bayan ay maaaring tumutukoy sa isang sangay ng serbisyo pampamahalaan kung saan ang mga individual ay kinukuha batay sa kagalingan na maipakita sa kompetitibong pagsusuri.
Usahanin ng mga empleyado sa kahit anong ahensya ng gobyerno bukod sa militar, na hiwalay sa kahit anong pamahalaan. Mga karapatan ng mga tagapaglingkod ng sibil. Tumatanggap sila ng regular na sahod para sa kanilang gawain at sapat na benepisyo kapag nagretiro mula sa Government Service Insurance System o GSIS sa pagriretiro mula sa gulang na 65. Pangalawa, kapag sila ay nagkakasakit, ang bahagi ng kanilang nagastos sa hospital at gamot ay binabayaran at ang huli ay hindi sila matatanggal o masususpindi sa tanggapan maliban sa dahilan na itinadhana ng batas. Mga ipinagbawal ng mga tagapaglingkod ng sibil. Una, hindi sila maaaring umanib ng mga politikang partido politikal o unang mga panyo sa panahon ng eleksyon, bagamat sila ay makakaboto. Pangalawa, hindi sila maaaring magligalaw sa nakakataas na opisyal o mangolekta ng mga kontribusyon sa pinansyal. Pangtatlo, hindi sila makakahawak ng ibang trabaho sa labas ng kanilang tanggapan. At ang panghuli, hindi sila maaaring tumanggap ng karagdagang bayad para sa kanilang posisyon, maging iyon man ay regalo o legal na kabayaran. Komisyon ng Serbisyo Sibil. Ang namamahala sa opisyal na kawani ng pamahalaan maliban doon sa mga posisyong confidential at teknika, nagpapatupad ito ng mga hakbang upang pangalagaan ang moralidad, kahusayan at integridad ng serbisyo sibil o Civil Service Commission. Komisyon ng Audit. Ang pangangalaga ng pondo ng bayan sa pamamagitan ng tiyak na ginagamit, ito ang opisyal sa pamahalaan at kawani at tunay na kapakipakinabang na layunin. At yun lamang po para sa araw na ito at maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli.